Hello guys, so ito ang tsura ko pag mga patay na oras, yung mga walang masyadong namimili. And pagpasensyahan kasi andito tayo sa ayun, papaya. Doon sana kaso ayun no, mataas. Mataas talaga. Pagpasensyahan kasi hindi tayo sa sari-sari store ngayon and yun po yung pag-uusapan natin na hindi kailangan sa sari-sari store lang tayo umasa. 'Di ba guys? So ayun, huwag na pong intindihin yung bag. So hindi pa natin tapos yung paglalagay ng bako dito sa ating garden. Yan. May tandang tayo. Tinali ko yon para makakain ng damo. Kasi ililipat. Ibabalik ko siya sa kanyang pwesto mamaya-maya. So, ayan yung mga tanim na nating beans. So, namumunga na. Tingnan natin. Tara na. So, ito yung ating tanim. Long yard beans to o kaya yung sitaw. Ayan. So, may tanim tayong mga gulay-gulay kasi hindi tayo pwedeng umasa sa sari-sari store lang. Yes po, dito sa amin is hindi ko pwedeng umasa sa sari-sari store. So, eto pwede nang i-harvest. Yes. Harvest na to. For harvest lang itong isang ganito. And masarap din ito. Kahit na busog ito yung beans na hindi matigas yung ganito niya. Ito yung tinatawag na beans nga. Maroon beans. Wala tayong tanim ng red, yung purple beans o yung tinatawag na magic beans na pag nakasabit pa sa puno is violet, pag purple nga, tapos pag niluto is green. So wala tayong tanim na ganon. Hindi pa tayo nakahingi ng buto doon sa kapwa o kaya sa co-organic farmer natin. Maghihingi tayo. And yun, bronco beans, pareho lang sila dito na kahit na malalaki na yung buto sa loob is hindi pa yan matigas. Yung ganito, yung green na nasa labas, pwede pa yan. Ano ba yun, nakangata mo pa siya. Pwede mo siyang lunukin. Hindi kagaya ng iba na pag ganitong beans na kabusog is matigas na yung nasa labas. Ito is malambot pa yan. Pag pag kinain o inulam. O, di ba guys? So, may konti tayong dito. Kamote. Tapos ayun, beans din iyon. Pero paano pa siya? Kasi hindi pwedeng pagsabay-sabayin ang tanim para maraming o di ba? Yan. So, ganyan pa. So, akala nyo hindi ako nagdilig. Nadiligan ko yan kaninang umaga and hapon na alas 3. And mamaya pa tayo magdidilig. Mga alas 5. Diba guys? So, yan yung matandang natin. Long yard bean. Ano ba sitaw? Ayan, balik tayo sa baba sa may tandang. Shout out sa lamok na nasa natin, lens ng camera ng cellphone natin. So, ayun yung kamote natin. Magdidilig tayo later. Diba guys? Ito lang yung konti nating tanim para ma-absorb naman niya o kaya yung pagkain natin. Ano daw? Para hindi sa tindahan lahat yung asa natin sa ating pang araw-araw. Bukod kay Mr. Charot! Ayan din, and ito yung yung sayote ko, maliban doon. Yun is talbos yung aking kinukuha. And ito talaga. Ito is bunga yung kukuhanin natin dito. So, ayan. Diba guys? Maraming bunga yan pag namunga. And hindi pa natin tinatanggalan ng mga matatandang o kaya yung mga magugulang na dahon. Ito ang ating vermicomposite. Kalalagay ko lang ito kaninang umaga. Itong nasa ibabaw lang. Nasa ilalim is matagal na and may mga uod na din dyan. Akala mo lang walang uod pero meron dyan. Kasi nung pinagputol-putol ko na yung saging, may nakasama ng ano bang tawag doon? Yung African Nightcrawler. O yung ENC o yung hindi po earthworm. So ito yung mga concoctions natin o yung mga swamp fertilizer. Pampabunga. Chesa po yung dilaw. Prutas. Kaya swamp fertilizer for pampabunga for fruiting stage. So ayan, for fruiting stage po ang mga ito. Pandilig para sa mga mamumunga ng gulay natin. So kailangan nating idilig na kasi maamoy na siya. And sabi nga ng mga Amerikano, plants don't have noses, so okay lang yan. Okay lang yun na maamoy. And yun yung pampataba ng ating mga
pananim. So, ang karamihan na tanim ko is beans. Kasi yun po yung, sa crop zoning namin is yun yung, dito sa banda namin is yun yung aming main crop dapat. At saka kamote. Any variety po ng beans is sa amin. Diba guys? And hindi siya pwedeng isang taniman lang. Kailangang continuous yung every week kang magkaroon ng product o kaya pananim na ipapasa doon sa magbebenta doon sa bayan. O diba guys? So crop zoning is the key pag ganitong mga farmer na ang mumura na ng mga gulay ngayon. Para sa amin lang po yun na organic farmer. Yung sa, ano bang tawag doon? Hindi ho namin pinapakialaman na yung mga conventional.